Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Dito naman po ako para magbigay na naman ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay continuation lamang nung unang ginawa nating video tungkol sa epilepsy. Kumbaga, ito ang part 2. No, tatalakayin po natin dito yung medical management, yung mga gamot, no? Kung paano ba ginagamot itong epilepsy. Talakayin na rin natin dito yung mga katanungan na naitanong dun sa aking Facebook page na kung dapat ba talaga daw maggamot, hanggang kailan maggagamot, kailan daw ba ititigil yung paggagamot, at nagagamot ba daw talaga yung epilepsy, no? Tapos yung katanungan nga po dun na kung yung ano daw, no, yung anak niya daw na niresetahan ng gamot, tapos may nagagamot na, no? Pero nagsisisure pa rin, no? Inaatake pa rin, no? Tapos nagsuggest yung nanay kung pwede ba daw palitan yung gamot na nireseta ng neurologist. Dahil daw sa kabila ng paggagamot ay maatake pa rin nga. Ang ginawa po ng neurologist ay hindi po pinalitan. In-increase lang yung dose, no? So yan po, lahat po yan sasagutin po natin ngayon dito sa video nito. Kaya kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, click mo na po yung subscribe button at notification bell para maging updated ka po sa mga video kong gagawin. Ang kahalagahan po kasi na naka-subscribe sa channel na ito dahil itong pinapanood mo ngayong video ay maaaring maging konektado doon sa mga i-upload ko pa pagdating ng araw. Kaya po, panoorin niyo po. Paano ba ginagamot ang epilepsy? No? Ang paggagamot po ng epilepsy ay depende kung anong talaga ang cause, no? So, halimbawa, no, yung nabanggit ko nga doon sa unang video sa part 1 po. So, halimbawa po kung yung epilepsy ay ang dahilan ay dahil sa ibang sakit o ibang kondisyon, kagaya ng mga tumubong mga tumor sa utak, o kaya infection, or yung mga lahat ng nabanggit ko dun sa naunang video. So, gagamutin po yun, at gagamutin din po yung seizure. So, sabay po yun. Ngunit pag nawala na yung, pag na okay na yung pinanggagalingan talaga, no, yung naging dahilan ng seizure na yun, maaari na rin itigil yung gamot. So, yun po yung isang sagot na to dun sa katanungan ng isang nag-message sa akin. So, dito po sa paggagamot, no, syempre, bibigyan po natin ng anti-epileptic drugs yung mga pasyente ng may epilepsy. So ano ba yung mga different kinds of ng anti-epileptic drugs? So marami po yan, no? Pero kada klase po ng epilepsy ay may mga may mga tinatawag namin na first line of medicine, no? First line of drug, no? Drug of choice, no? Halimbawa, kumbaga sa partial, no? Syempre, usually dyan, binibigay carbamazepine, no? O kaya, doon naman sa absence epilepsy, or tinatawag na petimal, no? Petimal epilepsy. Siya nga pala, yung petimal epilepsy po, ito po yung bigyan ko kayo ng isang example, no, para mas maintindihan ninyo. Yung petimal epilepsy po, or yung absence epilepsy, ganito po yung nangyayari dyan sa pasyente, no, yung makikita ninyo. Halimbawa po, yung bata kumakain, no, kaharap ninyo sa pagkainan. Tapos sumubo, no, sumusubo siya ng pagkain, no. Biglang nag-pause. Tapos nanginig, tapos biglang gumalaw yung mata. Tapos after ilang seconds, diretso, no. Kung saan siya huminto, pag na-okay na siya, diretso na naman ulit. So, ganun po yung tawag na na absence epilepsy, or yung petimal. Yan po yung tawag namin dyan. So, drug of choice dyan, no, first line, yung ethosuximide, no, pag generalize, so, valproic acid. Pero yung valproic acid po, no, usually ginagamit yan as first line or second line na drugs, no, kasi po yung dahil po yung sa niyan, no, yung kumbaga mas broad yung spectrum niya, no, mas marami siyang kayang gawin kumpara doon sa ibang medication, no? So yung valproic acid po, maaari yan first line or second line drugs na para sa may epilepsy.
Tapos eto na nga po, no, sagutin ko yung isang tanong doon na kung nagagamot ba talaga yung epilepsy, no? So 80% naman talaga ng kaso ng mga may epilepsy ay nagagamot. Kumbaga, kumuha tayo ng 100 tao na may epilepsy, no? So 80% diyan talaga maaaring magamot, no? Talagang mawala, no? Pero yung iba talaga to yung 20% talagang halos hindi, napakahirap gamutin, no? Dire-diretso lang, no? So magme-maintain ng medication. Yung iba pa nga po nangangailangan na ng surgery, no, ng surgical maneuver. Tapos po yung sa nagtanong naman po na nanay doon tungkol sa bakit daw yung anak niya hindi pinapalitan yung gamot na hindi naman daw umeepekto. Imbis na palitan daw, ang ginawa lang daw, tinaasan yung dosage. So, wag po kayong mabahala, no? Tama naman po yung mga doktor ninyo, yung mga neurologist ninyo. Ganyan po talaga minamanage yun. Ganito po kasi yan ng, sa pagmamanage po kasi, pagbibigay ng gamot, parang kailangan dyan ng galing nila. So, syempre, yung galing, given na yun sa mga doktor ninyo. Kaya nga yan, nandyan sila ngayon, no? So, specialista sila dyan sa parting yan. Tapos po, syempre, may kasamang art of, ano yan, no? Yung may kasamang art ng pagbibigay ng medication. Ganito po yan, no? So, sa pagbibigay po kasi ng gamot, hindi po yan biglaan na lang na mataas ang dosage, no? Bibigyan po kayo ng, aliba, for example, na-diagnose yung isang pasyente, no? Nagkaroon siya ng mga paulit-ulit na seizure. Tapos pumunta siya sa hospital or nagpa-check up, na-diagnose siya na may epilepsy. So, prescribe na ngayon ng gamot. So, bibigyan lang yan ng initial dose, no? Initial dose lang, no? So, dahan-dahan yan. Tapos, paakyat ng paakyat yan yung dosage niyan. Ngayon po, sa pagbibigay ng gamot, may tinatawag tayo na therapeutic concentration or yung therapeutic dose. May tinatawag naman na toxic concentration or yung toxic dose, no? So, itutuloy-tuloy lang yan. Pataas lang ng pataas yan. Kailangan isang gamot lang po, no? Ngayon, ang tanong, kailan ititigil yung pagtataas ng dosage? Ititigil ang pagtaas ng dosage pag umepekto na yung gamot. Halimbawa, binigyan ka ng ganitong gamot, no? At nakita ng mga nakaraang araw, halos wala nang umaatake sa'yo, no? Hindi ka na inaatake ng seizure. So, may maintain na po yun doon, no? May maintain na yun. Maaring dire-diretso na yun, no? Tapos, bigyan ko kayo ng isang scenario, no? Or isang case na, halimbawa, dire-diretso yung pagtaas ng dosage. Tapos po, umabot na sa maximum recommended dose, no? Na halos nandyan na sa may toxic dose, no? Pero wala pa siyang nararamdaman na na side effect, no? Kahit nandun na siya sa toxic dose. So, umabot na siya dun sa pinaka-maximum dose. So, tapos hindi pa rin nawawala yung seizure niya. Inaatake pa rin siya, no? Paulit-ulit pa rin yung balik-balik pa rin yung seizure niya. Anong gagawin ngayon? So, ang gagawin po dyan sa gamot na yan, dahan-dahan po yan ibababa. Hindi po yan hindi po yan papalitan na dahil hindi ka effective at tanggalin ka na, palitan ka. Hindi po ganun yung mangyayari. Ang gagawin po ng neurologist ninyo, mag-i-introduce po yan ng gamot na panibago, no? Second line. No? Kung halimbawa dati naka-carbimazepam ka, so hindi tumatalab sa iyo, hindi effective. So mag-i-introduce niya ng dahan-dahan din na dose ng valproic acid. Example lang to, ha? Example lang to, no? Ngayon, ititigil yung pag-akyat ng dose ng valproic acid pag nawala na yung seizure. So, pag nawala na yung seizure, halimbawa, umabot sa therapeutic concentration, yung carbimazepam nandun sa may maximum recommended dose. Doon sa may therapeutic concentration ng valproic acid, effective na. So, tigil na yun doon. Titigil na yung pag-akyat ng dosage ng valproic acid. Ang gagawin ngayon, yung gamot na naman po, no, yung gamot na first line, yung unang nireseta, dahan-dahan na po yun ibababa. Hanggang sa tanggalin na. So, maintain na doon sa
valproic acid. Paano naman kung halimbawa ang nangyari, dun sa first line ng gamot, nandun pa lang sa therapeutic dose, lumampas pa lang ng konti dun, nagkaroon na ng maraming side effect. Pero wala pa siya dun sa may toxic concentration, no? Anong gagawin? Dapat bang palitan na? Oo, papalitan na talaga yun kasi marami na nga side effect no? No, kahit pa sabihin na natin na na-reach niya na yung na hindi na nagsisisure, no? Maaring palitan pa rin. So, tigil na doon, tatanggalin yon. So, kailangan pag tinanggal yon, may papasok na naman na isang gamot. No? Pag yung gamot na yon, okay na, nandun na sa therapeutic concentration, ibababa na naman to hanggang sa tanggalin na. So, one at a time lang, no? Isang gamot lang hanggat maaari ang kailangan, no? So, yan po yung karaniwang ginagawa dyan sa pagmamanage ng gamot para sa epilepsy. Tapos, halimbawa, pagpalagay na natin yung mga gamot, naka first line, second line, third line, naabot nila yung maximum recommended dose, to? O kaya, naabot nila yung, yung toxic concentration, hindi pa rin nawawala yung seizure, anong susunod? So, that's the time na maaari ng mag-combination. No? So, maintain kumbaga, nasa third line ka na, maintain that, then pasok yung combination. Pag wala na yung seizure, maintain. Parehas nang i-maintain yun. So, ganun po yung usual na ginagawa ng pagmamanage sa mga gamot. No? Kaya, hindi po talaga yan nanay, hindi po talaga yan papalitan basta-basta. No, hindi po yan tatanggalin na basta na lang tanggalin. Kailangan muna na magkaroon ng control yung bagong ipapasok na gamot. Bago niya dahan-dahan tanggalin yung unang binigay na gamot kung hindi talaga effective. Ngayon, sa katanungan naman na halimbawa, kung halimbawa itigil daw yung paggagamot dahil hindi na sila inaatake ng seizure, no? 2 to 3 years, no? Usually, pag 2 to 3 years na walang seizure na, no? Maaari naman itigil yung paggagamot, pero, kumbaga, decision pa rin ng pasyente. Kasi, pag tinigil yung gamot, maaari pa rin bumalik yung seizure, no? Yung bumalik pa, maaaring atakihin pa rin yung pasyente ng seizure. Kasi, pero syempre, decision man ng pasyente, yung mga scientific advice, no, kailangan ma-discuss yun sa inyo ng inyong neurologist. No? So, bibigay sa inyo yung mga nila, no, mga pros and cons pag tinigil nyo yung gamot na yan, no. Maraming kailangang i-consider, no, bago yan itigil, no. Pero syempre, hindi naman yan batas, hindi naman yan na kailangang i-implement forcefully, no. Hindi kagaya ng batas, pag sinabi ng batas na ito ang dapat sundin, talagang masusunod talaga yan. Ayan, syempre desisyon pa rin naman ng pasyente, pero kailangan syempre i-explain pa rin naman talaga sa inyo ng inyong doktor na kung pag tinigil nyo yan, ganito ang mangyayari. So it's up to you. At dun nga sa katanungan, no, kung talagang nagagamot talaga yan, no, gaano ka kasigurado, no. Halimbawa, kukuha tayo ng 100 na pasyente, no. 80% po talaga dyan nagagamot, no. Lalo na kung yung may mga underlying condition ng mga sa utak, pag na-manage na yon, nagagamot naman na talaga yun. Okay, mga adult ang onset, no? Pag sinabing adult ang onset, nagkaroon sila ng epilepsy, adult na sila, no? So, yung 20% na yon na matitira, maaaring dire-diretso lang yun ng gamutan talaga, no? So, maintain lang talaga sila ng paggagamot, yung 20% na yun. At usually, yun nangyayari sa mga, yung nagkaroon ng epilepsy nung bata pa, no? Depende pa rin sa type ng epilepsy, ha? Kasi usually yung petit mal epilepsy, no? Kadalasan yung mga batang ganun, pag laki nila, nawawala naman na talaga yun. At doon po sa 20% na yun, yun po yung dahilan po nun ay idiopathic, no? Unknown yung cause, no? At generalized yung cause, no? Talagang halos buong parte ng brain ay may abnormal electrical activity. Tapos, doon naman po sa katanungan na
Ang sabi po ay, halimbawa kung ititigil ang gamot, gaano ba daw talaga yung chance na babalik talaga yung seizure, no? Na pwedeng bumalik uli yung atake. So, doon uli tayo sa 100 patient. So, 100 patient, 80% doon, kahit itigil, okay na. 20% hindi, tuloy-tuloy lang. At doon sa 100% na yun, halimbawa yung 100% naman na yun, okay na lahat. Itigil na natin yung gamot. Tinigil yung paggagamot dahil wala nang atake ng around 2 to 3 years. Wala nang atake ng seizure. Pag tinigil yung gamot, yung 50% doon, talagang bumabalik pa rin yung pag-attack ng seizure nila. So, maraming kailangang i-consider talaga yung doktor ninyo na sa paggagamot sa inyo, no? So, kaya ugaliin nyo lang na ma-monitor kayo lagi ng inyong doktor, especially ng neurologist, no? At saka po mas maganda po kung ang kondisyon nyo na epilepsy ay isang doktor lang ang nagmamanage, no? Isang neurologist lang. Kasi mas siya na yung nakakabisado sa inyo, no? Kasi alam niya na kung paano niya i-handle talaga yung pagbibigay sa inyo ng gamot, no? Siya ang nakakaalam ng history na ninyo, no? Kaya kung hangga't maaari, stick to one lang dapat, no? Parang dapat hindi lang sa doktor, dapat nga sa mga karelasyon nyo, stick to one lang din dapat. So parang ganun lang dapat para mas maganda yung management. So yan po yung mga sagot po dun sa katanungan ninyo. So ganyan po ang pamamaraan ng paggagamot, no? So marami pang dapat talakayin dito tungkol sa epilepsy, no? Mas maganda po kung matatanong niyo po ako, no? I-comment niyo dito sa comment box, no? Yung mga nag-agam-agam ninyo diyan, ng mga katanungan ninyo na nahihiya kayong itanong doon sa doktor ninyo o kaya naman hindi nagkaroon ng pagkakataon na mai-discuss sa inyo ng inyong neurologist. Maaari nyo naman pong itanong po dito sa akin para at least kahit papaano mabigyan kayo ng konting linaw. Kasi po kung mag-rely kayo po dyan sa mga nababasa-basa nyo lang at kwento-kwento, maaring iba po yung masabi sa inyo na mas maguluhan po kayo, no? Hindi ko naman sinasabi na ako na talaga, no? Siyempre, yung neurologist pa rin ninyo ang pinaka-expert sa kaso ninyo. So, sila pa rin talagang ang pinaka dapat ninyong tanungin tungkol sa mga bagay na yan. Gaya nga ng sabi ko, itong channel na to ay pinut up natin para maging gabay nyo lamang, no? Para hindi ko yung kung saan-saan napapadpad. Paalala po, ito pong video na to na ginagawa natin dito sa channel na ito ay tanging gabay lamang, no? Ugaliin pa rin ang konsulta sa inyong mga doktor at nang sa gayon ay mabigyan kayo ng tamang pagsusuri at nang sa gayon mabigyan din kayo ng tamang lunas. Hanggang dito na lang po. Kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam.